tingnan niyo ho ito mga kababayan. Yung bagong balita ho. Sabi dito, galing po sa Inquirer, no? Just in Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte curses, no? President Ferdinand Marcos Jr. for allegedly allowing his father to be detained at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, no? Ito po yung mismong sinabi ni Max. Si Max Baste, di ba? Maximum Baste. Yan yung ibig sabihin ng Max. Kayo, sinasabing Max Alvarado. Yung tatay mo, si Marcos Sr., pinalibing ng tatay ko. Wait lang, Supreme Court. Ganun lang huya i-debunk. Supreme Court ang nag-utos mga kababayan. Huwag nilang akuin masyado. Dahil yan, basta kapag kasi-nerch ng mamamayang Pilipino, naku, Supreme Court pala. Bakit pinapamukha sa atin Duterte, Duterte, Duterte? Di ba? Pero yung tatay ko, pinakulong mo. Sabi nga ng Pangulo at sabi nga ng Department of Justice, kasama na din po si E.S. Bersamin, mga bossing, hindi tayo makikipagkooperasyon sa ICC. Hindi tayo magbibigay ng mga ebidensya sa ICC. Diba? Natupad naman ho yun, mga kababayan. Ngayon, ewan ko bakit sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil dyan. Samantalang ang liwanag po, 2017 lang yan ho, mga kababayan, isampa yung kaso ni dating Senador Trillanes. 2017 pa ho. Sabi, hala, may multo. Hindi, yung anak ko pumasok. Kasi inaabangan niya na matapos ako dahil pupunta kami sa dagat. Magsiswimming kami. So, hinihintay niya matapos yung vlog. So, ngayon ho, mga kababayan, sinisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos daw, siya yung nagpakulong. Hindi nga. Kaya lang, hindi natin pwedeng sabihin sa Interpol na hindi namin kayo tutulungan diyan, gano'n. Dahil kapag tayo humihiling sa Interpol, lagi tayong pinagbibigyan. Sabi ni Janelle Van der Herst, yung kaso ni Digong mula 2011 hanggang 2018, 2019, kasama yung EJK niya, yung mayor pa siya. Kapag yung ICC nakipag-ugnaya sa Interpol, mga kababayan, hindi naman pwede natin sabihin, hindi. Tsaka sige, dumako na lang tayo, mga boss, doon sa naratibo nila. Doon na, pagbigyan na natin yung naratibo nila, doon na lang po tayo, mga boss. Huwag na tayo doon sa sinabi ng Pangulo na hindi makikipagtulungan, pero pag ang Interpol, etc., hindi pwedeng baliwalain. Doon tayo sa naratibo nila, no, na binetray sila. Mga bossing, simula po taong 2022, binabanatan na po nila ang Pangulo. Yung pagbanat ho nila na yon, mga kababayan, pagdedeklara nila na ayaw namin sa'yo, nakalaban ka namin. Yung pagsigaw nila na adik si Bongbong Marcos nang wala naman pong patunay, pagdedeklara po nila yun, nakalaban ka namin. Ngayon, yung sinasabi nila na, nako, binetray kami ni Bongbong Marcos. Wala pong ganun. Sa historya po ng buong mundo, mga bossing, dito ko lang po narinig sa mga DDS na binetray kami nung kalaban namin. Alaus nongga, mga bossing. Diba? Meron, binetray kami o binetray ako nung kakampi ko. Simula pa lang ho, binabanatan nila at ang pahiwatig nila kalaban namin si Bongbong Marcos.
Ano yun? Ang gulo. Di ba? Oh, sabi ni Michael J. Tingnan mo ha. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na topic yung na-topic natin. Pero, ang sasabihin lang dyan ni Michael J. Pilipinas, Duterte pa rin. BBM, Duruguista pa rin. Yun lang ang kaya. Ito nga ho yung sinasabi ko, mga bossing, na kung hindi pinagtataguan nila Inday Sara Duterte na magpaliwanag sa mga problema nila, eh di sana po sila Michael J. May natututunan sa Vice-Presidente kung paano nila idepensa ang Vice-Presidente. Dahil nga po ang sinasabi ng Vice-Presidente at ng mga kampo nila, pinupolitika lang po kami. Kaya ang laman lang po ng utak ng mga DDS ay durugista pa din si BBM. Bangag pa din si PBBM. Hindi nila kayang ipagtanggol. Dahil ultimo ho, doon sa mga leader nila, sa mga boss nila, hindi kaya ipagtanggol yung sarili. Eh paano makakapulot ng ano sa atin niya, i-debunk or kung paano niya masasabi, oy, hindi totoo yan sinasabi mo, ganito, ganyan. Wala kayong nakikita ganun, di ba? Lagi lang nilang komento diyan, bangag ka kasi, bayaran ka kasi, hanggang doon lang ho, mga boss. Hanggang doon lang po sila. Di ba? Oh, kaya wag kayong magtaka kung bakit panay ho, paganyan-ganyan lang yung mga yan. Bangag ka, wala, hindi kaya. Sabi dito, ano pa sabi ni Basti dito? I want to take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Oh, wow. Especially to us who are calling out Rodi Duterte's name. Naku, kami pa maniniwala na mahal nyo ang Pangulo. Eh, simula pa lang, di ba? Ngayon, yung tignan nyo din ho, mga kababayan, yung mga DDS at etong sila Baste. Dati ang sinasabi nila, weak president, weak si dating Pangulong, weak si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na nila masabi yan ngayon. Ang sinasabi na lang po nila, naku, martial law na kay Marcos. Oh, diktador si Marcos. Pag diktador, ibig sabihin, kailangan astig ka, matapang ka nun. Diba? Hindi ka lalamya-lamya. O, yun na yung sinasabi nila ngayon, mga boss. Akala nila, kapag ginamit ho nila yung salitang magma-martial law si Marcos, akala nila matatakot yung mamamayang Pilipino. Naku, ito na naman, martial law na naman. Hindi nila alam, dahil doon sa mga panggugulo nila, yung mamamayang Pilipino, sinasabi, Pangulo, sige na nga po, mag-martial law na kayo para yung mga panggulo na lang po sa bayan natin, yung mga sumisigaw na mga bangag, wala naman pong ebidensya. Matigil na yung mga yan. O, di ba? Wala Kahit saan sila pumunta, mga bossing, walang papanig sa kanila. Sasabihin nila, magma-martial law na. Ano to? Silent martial law? Sasabihin naman sa kanila ng mamamayang Pilipino, sige, dapat nga mag-martial law na dahil magugulo kayo. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Fight back? Kayo nga yung nauna. Di ba? O pati si Baste, ang ginawa niyong picture, nakabuka yung bibig, nakabuka yung bunganga para si Harry Roque. Mayor Sebastian Baste Duterte, 88 araw ng Davao. Sa kanila ho nagsimula yung laban. Sila po ang nag-umpisa ng laban na yan. Tapos ngayon ang gusto nilang ipamukha sa taong bayan, si Pangulo ang nag-umpisa ng laban. Mga bugok, mga bossing. Anyway, si Tobats, mukhang ako sariling opinion ko po, mga kababayan, si Tobats meron na ding warrant of arrest yan. Sa nakikita kong galaw ni Tobats, meron na din ho yan. At mismo sa kanya ho galing Bato de la Rosa at
dating Pangulong Duterte, meron na silang warrant of arrest. Ngayon, bakit nandiyan nakakalabas pa din si Bato? Siguro dahil hindi siya naisabay nung nakaraan, gagawa ho ulit ng panibago na plano para kay Bato naman, mga boss chief sir. Kaya si Bato, tingnan mo, nginig ang itlog. Hindi, gigil na gigil pong sumigaw ng Mikmadi. Di ba? Come on, Mikmadi. Mga boss chief sir, papaalam na ho ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bukas, alas 10 ng umaga, naka-live tayo ulit.